Isang magandang araw po sa ating lahat. Um, Ngayon po ay magpe-present at magre-report ang Group 1 dito sa ating subject na Contemporary World. So, ang aming pong i-discuss sa inyo ay nanggaling po sa page 47 and 48, which is the defining regionalism, what are regions, and why form regions. So, umpisahan na po namin ang pag-report. And a pleasant day po to all of us. So, I am Mark Anthony Balitaan, and I will be presenting the definition of regionalism for our group discussion for today. So, can we move the slide po with the defining regionalism? So, as you can see here, defining regionalism was established by groups of neighboring countries as a way of coping in the stadium of performances or fight or the globalization. But in a deeper aspect, in today's modern world, regionalism is the process by which nations within a certain geographic area work together to accomplish shared political, social, cultural, or economic objectives. It takes the shape of political alliances, commercial blocs, and regional organizations. So some of the key aspects of regionalisms in today's era are the following. Number one, it helps us states to keep regional identities while engaging in a global economy. So for that reason, while all of us are engaging with a global economy, with regionalism, we are still being, or we are still upholding our regional identities, which still makes us one. Second, it encourages cooperation and conflict settlement. So regardless of the issues or problems that we are facing, regionalism helps us to be encouraged in cooperating with other nations across all of us. And the third one, it facilitates regional trade agreements and economic progress. So while we are dealing with economic progress and regional trade, with regionalism, we are also being able to help ourselves with our agreements despite of the differences that we have. So as students, we need to understand regionalism in the contemporary world as it stands for many areas of life, such as the following reasons. Number one, the world is increasingly interconnected. So if we student understands the real definition of regionalism, definitely it will help us grasp how different regions interact and influence global affairs. So we are already talking with about international relationship. Number two, many industries operate within regional trade blocs like EU, ASEAN, and many other international organization or international government agencies all across the world. So if we students understand regional economic policies, then we can, better navigate global job markets and business opportunities. So with understanding regionalism, it will give us a tool for us to be able to navigate a world where regional alliances influence everything from economics to culture. It prepares us to be informed professionals and responsible global citizens and, future leaders. So that's it with the definition of regionalism. Thank you so much. Let us proceed with the next reporter. Magandang araw po. Next slide na po. Ang magandang araw po ulit. Ako po si Irene Grace Ayop. Ang topic ko po ay what are regions? A group of countries located in the same geographical specified area. So, ang isang rehiyon po ay isang lugar na hindi po masyadong malaki. Ito po ay kasing laki lamang po siya ng isang puok at sa paglalarawan naman, ang rehiyon ay rehiyon na isang lugar na may tiyak na pagkakatulad. Gaya ng natural, ito po ang mga pagkakat pagkakatulad gaya ng relihiyon, gobyerno at ng wika. At yung isa naman po ay artificial. Ito naman po ay pagkakapareho ng katangian na kinabibilangan gaya ng lugar, uri ng klima at ng kagubatan. Yun lang po. Salamat. Next po,
Magandang araw po. Ako po si Jerin Carzada at ang topic ko naman po ay regionalization versus regionalism. So, ang regionalization at regionalism ay dalawang magkaibang konsepto. Marami sa atin ang nagkakamali sa pag-intindi nito dahil sa pagkakatulad ng tunog nito at konteksto. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba nito? Ang regionalization, ito yung proseso ng pag-organize ng isang bansa sa iba't ibang rehiyon batay sa geographic, economy at culture at iba pa. Ito ay isang top-down process, meaning pinangungunahan ito ng pamahalaan o isang sentral na otoridad. Layunin nitong mapabuti ang pamamahala, magbigay ng mas mahusay na serbisyo at mapabilis ang pag-unlad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang paghahati ng Pilipinas sa iba't ibang rehiyon like Region 1, Region 2, Region 3 at iba pa ay isang halimbawa ng regionalization. Sa regionalism naman, ito naman ay isang ideology or movement na naglalayong palakasin ang identity at autonomy ng isang rehiyon. Ito ay isang bottom-up process, meaning pinangungunahan nito ng mga taong naninirahan sa isang rehiyon. Ang layunin nito ay makamit ang greater power and control over their own affairs na maaaring may kinalaman sa politics, economics, or culture. Maaari ding nais lamang nilang makamit ang kalayaan sa sentral na pamahalaan. Ang mga kiluson para sa pagsasarili ng mga rehiyon sa Pilipinas ay isang halimbawa ng regionalism. Sa madaling salita, ang regionalization ay ang paggawa ng mga rehiyon, samantalang ang regionalism naman ay ang pagkakaroon ng kamalayan at pagkilos ng mga tao sa loob ng isang rehiyon. So, ang next naman po ay Y-form regions, Ate Christine. So, thank you po. Y-form regions, a way of coping with globalization. This does not only apply on the small, lesser developed countries. Forming alliances between neighboring countries is also a tactic used by the developed countries in terms of protecting or solidifying their strengths. So, forming regions or alliances between countries ay isang strategy na ginagamit ng mga bansa para harapin yung mga hamon or problems na dinudulot ng globalization. So, yung globalization actually mas, kumbaga napadali nito yung connection ng mundo, connection natin sa pamamagitan ng kalakalan, yung technology, and yung communication. And dahil dito, itong mga countries na ito are no longer isolated from one another. Kumbaga, dahil dito, it creates both opportunities and challenges. Dahil itong mga countries na ito ay need, kumbaga, makipagkompetensya and also need din nila makipag-cooperate on a much larger scale. So, when a countries from regions or alliances, sila ay nagkakaisa to strengthen their positions in global arena. Ito ay hindi lamang isang method or scheme na ginagamit sa mas maliit o hindi gaanong maunlad na mga bansa, but even yung mga mauunlad na mga countries ay ginagawa rin ito. And para naman sa mga hindi gaanong maunlad na mga bansa, ang pagbubuo ng alyansa sa mga kalapit nitong countries ay nakatutulong sa kanila na i-share yung mga resources nila, mapabuti yung seguridad, at makabuo ng mas stronger economies na maaaring hindi nila makamit dahil sa limited resources. So for developed countries naman, for forming these alliances and creating regional groups can be a way to protect their existing strengths. So maaaring gawin nila ito to ensure na mayroon silang influence in terms of global decisions and also to strengthen their economies through trade agreements or even to protect themselves laban sa mga hamong pang-ekonomiya o pang-politika mula sa ibang regions. Example dito yung sa pagbubuo nito, countries can create stronger trading blocks na magbibigay daan sa kanila na makipag-negotiate sa mas magagandang kasunduan sa mga bansang hindi nila kasapi. So makakatulong din ito sa kanila na i-defend
yung kanilang sariling laban sa mga panlabas na banta, such as sa economic crisis or even yung pol- political instability in other parts of the world. So, ayun po. Next slide po. May apat po tayo ditong examples ng alliances. First ay yung military defense. Second is yung pooling of resources. Third, to protect a country's independence from the pressures of superpower politics. And lastly, to mitigate economic crisis. So yung una po, yung military defense ay itatalakay naman po ni Miss Kaimoy. Good day, this is Rosemary Kaimoy for military defense. Example, NATO, North Atlantic Treaty Organization, a military defense region. Operational, NATO regularly publish reports on military readiness, defense initiatives, and global security threats. Joint military exercises. NATO conducts large-scale exercises Defender Europe, Steadfast Defender, and reports findings on military preparedness, crisis, security, and emerging threats. NATO monitors and reports on cyber attacks, hybrid warfare, and all-driven threats, defense spending and capability. Annual reports access member contribution, military capabilities, and defense budgets. Next po. Magandang araw po. Ako po si Maricris Candidato at ang next po ay for pooling of resources. Ito po ay ang pagbubuklod ng mga bansa para pagsamahin ang kanilang yaman, kakayahan at mga kagamitan upang mas mapalakas ang kanilang ekonomiya at seguridad. Halimbawa po, kung ang isang bansa ay mayaman sa likas na yaman tulad ng langis at ang isa naman ay may advanced na technology, maaari silang magtulungan upang makinabang ang parehong panig. Sa ganitong paraan po, mas nagiging matatag ang ekonomiya ng bawat miyembro at mas madali nilang malalampasan ang mga hamon tulad ng kakulangan ng supply or krisis sa merkado. Pangatlo naman po ay to protect a country's independence from the pressures of superpower politics. Kapag po ang isang maliit o mahina na bansa ay walang kakampi, madali itong may impluwensya sa malalakas na bansa para may or regional groups, Asian nations. Sa ganitong napipilitang sa lang desisyon is buka. Ang next po ay i-discuss ni Ms. Bukakaw. Kagawad, para sa panghuli. Magandang buhay po. Ang pangapat po ng alliances with different motives is to mitigate economic crisis. Ito po yung pagpapagaang ng krisis sa ekonomiya nila. So, ang rehiyonismo ay nakasentro sa pampublikong proseso nito sa pag-impluwensya sa mga lokal na komunidad at pagpapalawak ng otoridad sa administratibo. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga mapagkukunan at pagpapatupad ng mga patakaran, ito ay nagsasangkot ng pagtatatag ng mga namamahala na katawan at otoridad sibil sa loob ng isang rehiyon na may layuning pataasin ang mga lokal na populasyon at pahusayin ang mga ekonomiya.
excuse me, ang rehiyon ay isang koleksyon ng mga bansang nasa loob ng isang tinutukoy na heograpikong lugar. Ang mga rehiyon ay maaaring maging regional o hindi. Itinatag ng mga rehiyon ang kanilang sarili upang pamahalaan ng mga krisis sa ekonomiya. Pagsamasamahin ng mga mapagkukunang protektahan ang otonomiya ng isang bansa mula sa politika ng superpower at tugunan ang globalisasyon. NATO, OPEC, NAM at ASEAN financial crisis ng 1997 ay ilang mga halimbawa. Sinusuportahan ng mga partnership na ito ang pandaigdigang kapayapaan at katatagan sa pamagitan ng pagtatanggol at pagpapahusay sa mga pakinabang ng isang bansa. Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang aming report at presentation. Isa po ng lahat ang nasa Group 1 na kinabibilangan ni na Irene Grace Ayop, Mark Balitaan, Eloisa Bocacao, Rosemary Kaimoy, Christine Cairo, Marie Chris Candidato, Jeneline Carsada, at ang inyo pong lingkod, Alan Castillo. Muli, isa pong magandang araw sa lahat.